Jowas, ikaw, bumati ka rin. Ito na nga kuya, no? Batiin din natin lahat ng mga nakatutok sa ating Facebook Live. Kaway-kaway mga kaibigan, saan mang dako ng Pilipinas o mundo. Salamat dahil nakikinig kayo sa amin at kasama namin kayo ni Kuya Carlos. Siyempre kuya, batiin din natin yung mga kaibigan ko, kapamilya na tumututok sa atin, nakikinig sa ating Facebook Live, nanonood. Ayun, salamat sa inyong pakikinig. At syempre Kuya Carlo, batiin din natin lahat ng mga may birthday sa araw na to, lalo na yung mga may mga parties pa dyan. Kamusta naman kaya kanilang mga kantahan, sayawan, mga pag-share ng kanilang mga pagkain na regalo. At kuya, dahil nga magbabagong taon na at sabi mo nga kanina, ito yung huling episode natin para sa taong 2025. Kaya naman very special yung araw na to dahil maliban sa kwentuhan, daldalan, ay iiwanan natin sila ng mga iilang puntos para pag nilay-nilayan nila as we anticipate next year, yung 2026. And Kuya Carl, ito na nga po, no? Alam ko marami sa atin yung very excited sa darating na New Year sa tawag dito, December 31 dahil ito ay New Year's Eve. Alam ko busy ang lahat sa paghahanda pero sana wag nating kalimutang paghandaan din ang ating mga puso't isipan as we celebrate and embrace New Year itong 2026. Ayun Kuya Carlo, ikaw po ba, ano po ba ang iyong ginagawa o pinaghahandaan or paghahanda na ginagawa para sa ating New Year? Well, sa akin naman on my end ito dahil kanina nabanggit mo yung mga party-party. Sa akin ito yung mga anong tawag nito? Yung mga sobrang kain sa kolesterol. Delikado, kapatid. Kaya inahanda mag-workout the coming New Year. Yes, dito no, dahil kaliwat kanan ang kainan, kaliwat kanan ang mga party-party. Ang sarap kumain, ang sarap tikman lahat ng mga hinanda, lalo na't masasarap ang mga pagkain. Pero sabi nyo nga po, no, huwag natin kalimutang alagaan ang ating sarili na mga kolesterol nga. Sabi ni Kuya Carlo, ang sugar natin, ako, ay talagang kain kong kain din. Kasi sabi ko nga, no, kaliwat kanan ang mga kainan at ang mga imbitasyon sa ating mga kaibigan at mga kapamilya. Pero Kuya Carlo, ito nga, nung nakaraang Sabado, pinag-usapan natin yung mag-PWD. Magpapaskong winner, di ba? So kaibigan, kamusta ang Pasko mo? Nais mong i-share yan? Paki-comment sa ating comment section kung naging kamusta bang iyong pagdiriwang ng Kapaskuhan? Ano ba natanggap mong regalo? O ano kaya ang ibinigay mong regalo? Ano ba ang hinanda mo? Sige, share mo yan, walang problema. Dahil gusto namin ni Kuya Carlo, meron tayong engagement, kwentuhan, para hindi lang kami ni Kuya Carlo ang naririnig nyo, pati kayo ay nalalaman din namin kung kumusta nga ba ang ating mga kaibigan. And Kuya Carlo, tingin ko very timely, very relatable, very appropriate yung pag-uusapan natin na to. Hindi lang ito para sa mga person with disability, pero para sa ating lahat na mga tao. Ang tanong, tao ka pa ba? Okay ka pa ba? No? Kasi minsan sa dami ng problema, sa dami ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, parang minsan nagiging zombie na tayo, no? We are still alive, but we are already dead inside. Na pero sana as you listen today, ma-encourage kayo, ma-inspire pa kayo lalo dahil ang pag-uusapan natin ay eto na nga, preparing the next chapter tuloy. Preparing the next chapter of our life. Kasi tama-tama na mag-e-end na yung 2025 sa paghahanda na ito para sa bagong taon. So Kuya Carlo, para sa'yo, ano nga ba ang New Year? Ano ba yung bagong taon? Kasi marami sa atin, we are celebrating New Year, pero parang dumaan lang yung taon. Parang 2025, paggising mo, 2026 na. Pero para po sa inyo, ano nga ba ang bagong taon? Sa mama ko, sabi ng mama ko sa akin, I still remember this when she was still alive. Sabi niya, ang bagong taon, anak, ay parang bagong page yan sa iyong notebook na malinis na malinis. It's a clean slate. So, do your best to make it
cleaner, na medyo mas maayos ang penmanship mo, do better than the previous pages. Dahil in the previous pages, maaaring madami kang naging pagkakamali, yung drawing mo, yung ginawa mo hindi maganda. Ito yon, yung bagong taon is providing you, lalo na yung mga first day of the year daw, ay parang new slate na for you to write, do it better. Yun yung bagong taon. Basically, it brings hope, ano? Nagbibigay ito ng pag-asa sa atin. So, again, para sa ating dalawa, ito, magtatapos na nga yung taon na to. Alam mo, ano yung isang pasasalamat ko? Maganda yun bago tayo mag-umpisa. Mag-umpisa tayo magpasalamat. Alam mo, yung mga guests natin this year, grabe talaga yung mga kahit na very busy people, talagang aktibo din sila sa ating sektor, sa sektor ng PWD, malaking tulong sila sa atin. Kaya yun nga, maging ang awit natin tutugtugin ngayon, dinidedicate ko rin sa ating mga guest na naging kagapay, naging kasama natin sa ating programa this 2025. Ikaw, Joas, kanino mo pa i-dedicate ang mga awit na ito? Ito kuya, yung awiting ito ay para sa mga taong patuloy na lumalaban sa buhay, sa mga taong patuloy na bumabangon sa bawat araw kahit mabigat ang kanilang pinagdadaanan. At higit sa lahat kuya, I am dedicating this song sa mga kapwa natin may kapansanan. Dahil despite our disability, we still choose to show our ability. Ayan. Sa mga kaibigan, dyan lamang po kayo. Enjoy the music at sa pagbabalik natin ay tuloy-tuloy ang kwentuhan, daldalan, kasayahan. At syempre kami pa rin ni Kuya Carlo ang inyong makakasama. Dito lang po yan sa programang May Kasama Ka. Kasama ka. Aking naaalala, nagkaraang taon, magpapasko noon, kay saya nangako ka, ating pinapangarap, tutuparin ngayon panghabang panahon, lalo't higit ngayong Pasko. Ngunit nag-iba ang hangin, isip ay nagbago. Ngayon ako'y mag-iisa sa araw ng Pasko. Bakit ba iiwan mo ako ngayong Pasko? Nilimot pang mga pangako mo. Bakit ba nagkaganto? Maghihintay pa bang huli ako ng isa pang Pasko? Ba't di ba natin ipagdiwang katuparan ng mga pangako mo ngayong Pasko? Aking naaalala, nagkaraang taon, magpapasko noon, kay saya nangako ka, ating pinapangarap, tutuparin ngayon panghabang panahon, lalo't higit ngayong Pasko.
isip ay nagbago. Ngayon ako'y mag-iisa sa araw ng Pasko. Bakit ba iiwan mo ako ngayong Pasko? Nilimot pang mga pangako mo. Bakit ba nagkaganto? Maghihintay pa ba muli ako ng isa pang Pasko? Ba't di ba natin ipagdiwang katuparan ng mga pangako mo ngayong Pasko? Bakit ba iiwan mo ako ngayong Pasko? Nilimot pang mga pangako mo. Bakit ba nagkaganto? Maghihintay pa ba muli ako ng isa pang Pasko? Ba't di pa natin ipagdiwang katuparan ng mga pangako mo ngayong Pasko? Ngayong Pasko. Nagbabalik po ang programang May Kasama Ka at ito po ang inyong lingkod, si Kuya Carlo at maging si Kuya Jowas. Ang programang May Kasama Ka ay napapakinggan dito po sa programa sa himpilang DXAS. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-commercial but donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahayag ng mabuting balita ni Kristo. Kung nais nyo po maging kabahagi ng ating palatuntunan, maging partner kayo, mangyari po lamang scan nyo lang po ang QR code ng ating GCash at ng ating mga bank accounts para po sa inyong mga donasyon. Kung kayo po ay nakapag-donate na, mangyari po let us know by messaging us para po ma-acknowledge namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat po and God bless you. Okay, nagbabalik na tayo sa ating discussion. Kuya Jowas, paano ba yon preparing for a new chapter? Umpisahan mo na. Ito na nga Kuya Carlo, no, para simulan natin ang ating palatuntunan sa araw na ito. Nais ko munang ibahagi sa inyo. Kanina, tinanong ko si Kuya Carlo kung ano nga ba ang bagong taon para sa kanya. Kung ako naman pa mga kaibigan ang tatanungin niyo, ang bagong taon sa akin ay 3 bagay. No? It is having new hope, no? Panibagong pag-asa. Kasi ang ilan po sa atin or marami po sa atin, nagsimula ang January 1, 2025 ng may kabigatan, may iba naman masaya, may iba naman ay nasa gitna lamang. At as we move forward, no, as we journey sa 2025, marami mga twists and turns, marami mga, sabi nga nila, mga rocky road, marami mga pagkakataong natumba, nadapa, at marami rin naman yung pwede natin ipagpasalamat. At pangalawa naman is, ang bagong taon para sa akin ay new beginning. Kasi parang panibagong pagkakataon para magsimula ulit. Panibagong pagkakataon para kumbaga mag-restart, no? Hindi lang siya continuation dahil naging mapait o naging masagana ang nakaraang taon, pero ito ay panibagong yugto ng buhay natin, panibagong panimula kung ano man ang pinapangarap natin, ano man ang ating ninanais na gawin. At ang pangatlo naman, Kuya Carlo, ay ang bagong taon para sa akin ay ang pagiging new you.
Okay? So ang paglipat ng taon 2025 to 2026, hindi lang siya natapos na ito ako. Pero ito ay karugtong ng panibagong ako. Improvement, ika nga nila, transformation. Hindi lang tayo natapos na ito lang ikaw o ito lang ako, pero nagsisimula yung panibagong ikaw, maaring improvement in terms of your abilities, improvement in terms of your skills, no? Sa iyong attitude, sa iyong character, sa iyong pagnegosyo, sa iyong pag-aaral, sa pamilya, sa relasyon, name it, whatever it is, new you, bagong ikaw, ibig sabihin yung 2026 na paparating, nagbibigay rin ng daan para i-hone mo yung sarili mo upang maging better, maging bagong ikaw. Yan yung ibig sabihin ko ng bagong taon in general. Pero bago natin maintindihan o pag-usapan how to prepare for the next chapter of our life, we have to understand first kung ano ba yung preparation natin na ginagawa sa December 31. Kasi masarap pag-usapan yung ano bang ginagawa ng mga tao pag December 31. Di ba masarap makita, marinig na ang mga pamilya ay nakakaisa as they prepare for, ano bang tawag dyan, Kuya Carlo? Medianoche ba yun? No, kapag 31. Medianoche, no? Nakakatawa. Oo. Alam mo ba, nakakatawa yung mga tradisyon and all these things. Pag sa amin dito, nakita ko yung ate ko, aba, nagpapasuot ng mga damit na polka dot, pabilog-bilog daw para sa darating na taon, madaming pera. Tapos ito yung sa table, ang daming mga prutas na bilog-bilog. Ganon. Tapos yung mga nakakatawa nga yung hindi lamang yung mga prutas na bilog-bilog, meron naman sa probinsya pa kasi to dito sa Zamboanga. Yung iba naman, niyayakap talaga nila yung puno ng langka. Alam mo bakit? Bakit, Kuya? Dahil madikit daw yung dagta, talagang didikit sa iyo ang tawag nila swerte o yung mga good vibes and everything, and ayaw gumastos para sa bagong taon ay hindi maging magastos. Mga ganong mga paghahanda ang ginagawa. Pero again, ito ay mga superstitious na maganda lang pag-usapan for just yung nga, hindi naman to natin binibigyan ng halaga, pero again, alam ko ang ating mga takapakinig ay, alam ko, ang iba dyan ginagawa din to. Yung iba nga, yung mga maiksi, tumatalon para tumangkad daw sa bagong taon. O kayo, ano mga masasabi nyo sa mga ganong mga, mga obserbasyon na nakita ko? Paki-comment ng mga kaibigan kung ano ba mga ginagawa niyo mga ritual o tradisyon kapag December 31. Kasi ako, Kuya, may nalaman din ako. Yung iba naman, kumakain daw sila pagpatak daw ng alas 12 ng December 31. Dapat daw nasa ilalim ka ng table at kumakain ka ng ubas. No, para daw ma-attract mo kung ano yung pangarap mo. For example, may certain color yata, pag color green, I don't know kung pera ba yun. Tapos kapag color violet, yung ubas naman ay love life. I don't know kung tama ha, pero ganun ang ginagawa ng iba. And marami pang mga ritual tradisyon na ginagawa pag 31. Pero ito ay mga, sabi nga ni Kuya Carlo ay, kumbaga part na siya ng tradisyon o culture, pero wag tayo mag-dwell na dapat gawin natin to lahat. Dahil naniniwala tayo na if we do this, mangyayari yon. But still, we have to exert some effort, di ba? Some sacrifices, some time para i-equip mo yung sarili mo. Kasi ito yung mga guide lang naman to eh. Kumbaga, ito ay mga kasiyahan lamang na ginagawa natin. But still, dahil sa ating hard work, sa ating dedication, lahat naman yan magresulta sa magandang bagay kung tamang panahon, tamang pagkakataon, at tama rin yung pamamaraan na ginagawa natin. And aside from that, Kuya, ano naman yung ginagawa mo? Mga pagkain, yun, pag-usapan natin. Ano ba mga pagkain usually ang hinahanda nyo kapag 31? Yun nga yung mga, akala mo yung pansit na pang long life. Dito sa amin kasi, uso yung sutanghon. Ang sutanghon talaga dito sa amin, mahahaba yan, kapatid. Opo. Pang long life daw yan, mga ganun. Tapos yung palitaw, lulubog, lilitaw, madikit yan para madikit daw ang pera, ang madikit ang swerte.
At ito din, sa totoo lang hindi to kwan. Dahil ako din, tinuruan din ako nung araw na sinabi sa magbagong taon, yung term na New Year's resolution. Yung mga bagay na gusto natin. Sa totoo lang, ginawa ko rin yan. Ito yung plano ko. Pero ang katotohanan lang ay, for example, yung sabi mo mag-dieta o mag-exercise. Magagawa mo lang yan mga first 2 or 3 days ng bagong taon. Pagkatapos nun, yung sinulat mo sa iyong New Year's resolution, ay hindi mo rin nagagawa. So kaya yun nga, yung pag-usapan natin ngayon, yung preparing, paano ba natin paghandaan, para ba natin na masisiguro yung pag-unlad natin o we will walk with confidence in the coming new year. In the coming, maging sa ating new chapter of our life. Alam ko, ikaw ang guru dyan. Ikaw ang specialist pagdating dyan, Kuya Joas. Ito kuya, para sa akin, ano ba mga tip ang pwede natin ibigay o mga words of encouragement para sa ating mga tagapakinig on how to prepare for the next chapter of our life? Actually, sa buhay naman, Kuya Carlo, wala naman talagang correct or perfect equation para masabi mong itong taon na to ay magiging maganda para sa akin. Wala namang equation na nagsasabi na if you do this, everything will go well. At wala rin namang equation na nagsasabi na kapag ginawa mo to, you will be spared from all desperation, from all challenges or circumstances. Ang masasabi ko lang, number 1, to prepare for next year, we have to have a grateful heart. Maaring sa iba, sasabihin nila, bentang-benta na sa akin yung pagkakaroon ng grateful heart. Lagi ko na naririnig yan. But it is better for us to start the year with an open heart, acknowledging all the blessings that we have received. Kasi ito ay pamamaraan natin to say that despite what had happened to me last year, I am still open for the possibilities na pwedeng mangyari sa akin sa taong ito. At yun yung gusto kong pag-usapan natin. First, Kuya Carlo, ano ba yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat? Ano ba yung mga bagay na nais nating ipagpasalamat? Because we cannot move forward. Ako, naniniwala po ako, based on the things na naranasan ko, mga narinig ko, it's really hard to start another chapter without acknowledging o without the act of gratitude. Kasi paano lalapit tayo lahat ng mga positivity, blessings, kung tayo ay nakasarado sa pagpapasalamat, even in the smallest or greatest things na na-acquire, na-receive po natin, dapat marunong tayo magpasalamat. So ikaw muna, Kuya Carlo, if there are things, kahit isa, dalawa, tatlo, ano ba yung mga bagay na gusto mong ipagpasalamat sa taong 2025? Well, alam mo kapatid, sa totoo lang, kung umpisahan mo yung taon na bugnutin ka, ibig sabihin yung term nga natin, you wake up at the wrong side of the bed, parang ganon. Sira na yung araw mo, maging taon. So basically, yung merong naging parang popular to, yung every gising is a blessing. Yung the mere fact na meron kang, sa Bisaya pa na kay ginhawa, meron kang hininga, and you are still alive. Ibig sabihin, there's still chances. There are still possibilities. There are still hopes ahead of us. So yun yung isang bagay na dapat pasalamatan mo na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay meron binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Meron pa tayong chance to do it better. Isa yung pasalamat ko talaga sa bawat araw. And at the same time, alam mo, yung isang kaibigan ko sa Cebu, sabi niya, Kyle, paano ko man haharap, Pasko to sabi niya, paano man ako haharap sa Pasko, nasira na nga yung bahay ko sa Lindol. Tapos yung mga, yung mga ari-arian pa nila, na nadamay pa talaga after ng Lindol, yung bagyo naman, bumaha sila. Paano ko pa naman haharapin ang Pasko? Sabi ko, well, harapin mo yan.
na madaming putik sa bahay mo. Parang binibiro ko lang. So, ibig sabihin, meron kang chance to move forward dahil in the midst of the challenges, you are still alive. Ayan, Jowas. Ayan, Kuya Carlo, no, maraming salamat. Tamang-tama yung sinabi niyo. And ako naman, Kuya Carlo, kung may mga bagay po ako nais ipagpasalamat, napakarami, no, kung ililista natin lahat, may mga maliliit, may mga malalaki. Pero ako, natutunan ko sa buhay na kahit na hindi umayon sa'yo ang panahon, mahirap panindigan, pero marunong pa rin tayo magpasalamat. Siguro, Kuya Carlo, may mga ilang bagay po ako nais ipagpasalamat sa taong 2025 para lang din sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin. Okay lang po ba yun, Kuya Carlo? Magkwento muna ako ng konti. Alam ko, unang pasalamat mo dahil pumasa ka sa board. Isa yan, Kuya Carlo. Maraming salamat muli. Ako, Kuya Carlo, no, una, ang gusto ko pa ipagpasalamat, to be honest, ito ay bilang isang tao lang ha, hindi po ako nagkukunwari, I can still enjoy having vision, no? Yung aking mata ay nakakakita pa rin, hindi 100%, pero at least meron pa rin, no? Every check-up ko, maganda naman ang nagiging resulta. Maganda rin naman ang nagiging takbo ng mga kumbaga ng check-up ko. And at the same time, gusto ko rin naman ipaalam sa inyo, baka pwede niyo po ako isama sa prayers niyo na in God's perfect time ay magkaroon na ako ng donor para sa aking corneal transplant. And yun, isa yan sa bagay na nais ko ipagpasalamat. Number 2, Kuya Carlo, gusto ko ipagpasalamat yung pagbigay sa akin ni God na opportunity to earn. Hindi malaki, pero kahit papaano, nagiging productive ka while waiting for that opportunity na para po sa akin. Ano ba yon, no? Sa mga hindi nakakaalam, we put up a small business, online business po ito, food business particularly. And actually, ito ay nagsimula lang sa konting kwentuhan, subukan, until nag-materialize siya. Hindi malaki yung business, hindi rin naman siya masasabi nating panlaban na sa lahat, no? Pero at least meron akong pinagkakakitaan, nagiging busy po ako, and despite my disability, kahit pa paano, di ba? Nagiging productive ka sa bawat araw kasi meron kang pinagkakaabalahan. And I don't know kung alam ng mga tao na visually impaired yung kausap nila kapag nag-order sila, kapag nag-deliver, hindi ko alam. Pero it's them na lang. Sila na lang po ang makatuklas na visually impaired pala yon ang nakakausap namin. And third, ito po Kuya Carlo yung gusto kong i-share. Actually, gusto ko po ito yung bahagi last Saturday. Pero medyo baka maging madrama tayo, no? Baka umiyak yung nakikinig sa atin. Pero simulan ko na dito or tapusin ko yung mga bagay na nais ipagpasalamat sa dalawang bagay na ito. Di ba Kuya Carlo, na-mention ko po sa inyo na nag-review ako for the board exam. And sabi ko nga sa inyo Kuya Carlo na baka hindi ako makasama sa pag-record, sa pag-live natin sa radio kasi magiging busy po ako. Pero thank God dahil kahit na medyo busy tayo sa pag-review, nakakasama ko pa rin kayo. At ayun, parang hindi naman yata ako naging absent totally kasi every Saturday ay napapakinggan niyo pa rin yung boses ko. So, move forward na po tayo. While having my review, si mother ko, mami ko, no, she underwent biopsy. Okay. So ngayon, syempre, bago magkaroon ng biopsy, I'm focused on my review. Pero, nung dumating na yung time for her to have her biopsy, syempre, bilang isang anak, nahati na yung iyong atensyon, nahati na yung laman ng utak mo kung paano ka magpo-focus. But still, syempre, tuloy pa rin tayo sa laban, tuloy pa rin tayo sa pag-review. Up until, syempre, we went up to the mountain, sa prayer mountain. Then, I lay everything sa kanya. Lahat ng burdens ko, lahat ng prayers ko, lahat ng desires ko. And, ang sabi ko lang, right after that, nung in-anticipate na namin yung check-up, yung biopsy ni Mami, ganyan. Sabi ko kay God, kay Lord, no, ang pag-take ko ng board exam, anytime, pwede kong gawin. Pwede yon
na ulit-ulitin kung sakaling hindi ako palarin. Kahit na ngayon mag-take ako, next year mag-take ako ulit, hanggat sa makapasa ako. Pero, ang mother ko, iisa lang. So, ang sa akin, kahit bigyan niya ako ng isa doon, so it's either I fail the exam or maging okay ang resulta ng biopsy ni Mami. And then, syempre, right after the examination and the biopsy, hopeful ako sa lahat ng bagay na I will pass the exam and the result will be okay. So, habang naghihintay po tayo ng biopsy, okay naman ang resulta. Thank you, Lord, kasi benign naman yung resulta ng biopsy na yun. So, that's why I remember that day. Nag-aayos ang kapatid ko at si Mami ng Christmas tree. At ang sabi ko sa kanya, iba ang Pasko kapag alam mong ang resulta ay benign. I'm not saying na hindi tuloy ang Pasko kapag hindi okay ang resulta. Pero iba yung joy knowing that you will anticipate and celebrate Christmas with good health, with positivity, at God is with you. And right after that, ang in-anticipate ko naman ay ang paglabas ng board exam result, which lalabas dapat siya December 5, pero dahil sa mga ilang circumstances, na-move siya into December 19. Sa December 19 po, para na po sa kaalaman ng iba, meron po akong Christmas party with the PWD officers. So, ako naman, iniisip ko, whatever the result is, tuloy pa rin ako sa party, pero alam ko sa sarili ko na mahirap mag-party kapag ang resulta ay hindi maganda. So, 19, ina-anticipate ko ang labas. Pero lumabas po ang resulta ng board exam, December 18. We were busy sa pagluluto, no, sa paggawa po ng produkto. Tapos habang gumagawa kami ng produkto, kasama ko po si Ariel niyan, siya naman, nasa laptop, chine-check niya kung ano ang resulta. Sabi ko sa kanya, huwag mo sabihin sa akin ang resulta, hayaan mo na matapos ko muna to. Pero dahil eager na rin siya malaman, tinignan niya na. And that very moment, ang resulta ay I passed the board exam. So that is one of the things that I am really grateful of. Kasi ang sabi ko, Lord, give me one. Only one. Kung benign si Mami, di ibig sabihin, baka bagsak ako sa board exam. Pero God granted me two. God granted me both. That's why it's really hard to say na, or I mean, it's really hard to express how joyful, grateful, and blessed I am. Lalo na kapag ibinigay sa'yo lahat ng hinihiling mo. Diba? Lalo na kapag alam mo sa sarili mo that you've done everything you could and yet God gave you what you deserve. Kasi sa totoo lang, all of us may kanya-kanya naman tayong pinagdadaanan. Lahat na may prayers naman tayo na, Lord, give me this, Lord, grant me this, Lord, ito lang please, ibigay mo sa akin to. Maybe some of you are nakaka-relate sa story ako, no? May mga bagay na tinitrade kayo para sa mahal niyo sa buhay, para sa pangarap niyo. And then, without you knowing, God is working in your life. That God is working silently, but miraculously. Kasi ako, hopeful po talaga ako na papasa ako ng board exam. But I know deep within na I trade something. So whatever the result is, I will embrace. But again, God granted me both. Benign ang resulta ng biopsy ni Mami. At the same time, I passed the board exam. That's why I want to end this year. I'm not perfect. Siyempre, hindi naman ibig sabihin na nasa salita ako ngayon ay perfecto na ako. Okay ang ugali ko, character and attitude. But still, the act of gratitude in my heart, yun siguro ang hindi magbabago. Whatever happens, yung pagkakaroon mo ng puso, mapagpasalamat, whatever the season you are in, kay bagyo man yan, tag-araw man, sasabihin ng iba, parang ang hirap. Kasi paano kung nawalan ako ng mahal sa buhay, do I have to rejoice? Kasi nawalan ako ng mahal sa buhay, lalo na ngayon, magpapasko. O kaya, maaaring iba sa atin magpapasko na walang trabaho. Ang ilan sa atin maaaring i-anticipate nila yung o darating yung bagong taon na marami silang financial problem, may relationship na kailangang ayusin, may mga nabagyo, may mga nalitol. Parang ang hirap namang yakapin ang New Year na sasabihin kong I'm strong and I'm ready to face 2026.
But with the story that I told you a while ago, no, sa kwento ko po, tingnan lang ho natin yung mga bagay na meron tayo, no? Being grateful in whatever we have. What maliit man yan o malaki, bongga man o hindi, mamahalin man o mura, ang importante, we have a joyful heart. Kasi itong puso natin, ito yung pinaka-core ng ating buhay, I think, I can say, dahil kapag ang puso natin puno ng dilim, eventually, ang 2026 mo, madilim din. Kapag ang puso natin ay puno ng paghihinag, absolutely 2026 will also be full of paghihinag peace. But tulad na sinabi ni Kuya Carlo, pag ang puso natin ay punong-puno ng kagalakan, hindi tayo, sabi nga nila, bugnutin sa buhay. Sabi nga ni Kuya Carlo kanina, no, if you start 2026 day 1 na bugnutin ka, ay tuloy-tuloy na yon. Pero pag sinimulan mo yung araw na yan ng, Lord, thank you, no, dahil kahit na ito'y handa namin, ay nasalubong pa rin namin in New Year. Lord, kahit na may financial crisis na kami pinagdadaanan, meron pa rin kaming hamon, meron pa rin kaming hamon, may handa pa rin kami sa bahay. Kahit sabihin mo na wala akong trabaho, pero kasama kong pamilya, kung marami ho tayong bagay na dapat ipagpasalamat. And that, I think, is the first thing we should do as we prepare for the next chapter of our life. Yun, Kuya Carlo, ang aking nais ibahagi. Yeah, I agree with you 100%. Yun yung pinaka-strong foundation. Kung sa pagtatayo mo ng bahay, it's a solid ground when you live on that attitude of gratitude. You will never be wrong kapag ikaw ay nabubuhay ka dyan. Dahil kahit kahit anong hirap na ng buhay, pero kung puno ka pa rin ng pasasalamat, you are on a solid ground and you will still stand strong regardless of ano yung dadating sa buhay. So yun yung unang step. Maraming salamat, Kuya Joas. After, ito na yung sunod na tanong ko sa iyo. After na meron ka na dyan, it's more than just being grateful. After that, what is the next step? Kumbaga sa Bisaya pa, unsa ang sunod na ang para ni Ana? Para magpadayon kita na pag-andam sa bagong tuig sa atong kinabuhi. Ano yung susunod na step na pwede mong i-recommend sa ating mga tagapakinig? Ito, Kuya Carlo, no, the second step na pwede kong masabi para sa ating preparation for the new chapter is letter A, which stands for anticipate. Ano ba yung mga bagay na dapat nating i-anticipate? Marami po. Tulad ng you anticipate blessings, number 1, of course. Hindi naman pwedeng puro trial lang. May blessings din yan. Ang mali lang po sa atin minsan, ibang blessing ang gusto natin. Ibang blessing ang gusto natin mangyari. The next thing na dapat natin i-anticipate is challenges or circumstances. Kasi bawat taon, para po sa akin, tulad ko po, I'm already on my late 20s, napansin ko lang ito, as we grow older, nag-iiba-iba yung pagsubok na pinagdadaanan natin. Parang, bakit nung nasa teenager ako, level 1 lang yung challenge na pinagdadaanan ko? Nung nag-college ako, level 2. Nagkatrabaho ko, level 3. Nagkapamilya ko, level 4. Nagkaanak ko, level 5. Parang kumbaga, bawat taon, nag-iiba-iba yung problema, pero we also anticipate how we respond to that. I-anticipate natin na ang buhay ho na 2026, ang journey natin na hindi laging smooth sailing. May iba pagpasok ng January 1, problema agad. May iba naman pagpasok ng January 1, blessing agad. May iba naman in the middle of the year, parang okay tayo nakaraang first half of the year, bakit biglang may pagsubok na dumaan o may pagsubok na pinagdadaanan? May iba naman, buong taon yata parang 3 out of 10 lang yung blessing, no? Parang iba naman, parang puro blessing na lang. So, ang ibig sabihin ko lang po dito sa letter A na yan na anticipate is, we anticipate that life is not perfect, that our journey is not perfect. Sabi ko nga po, no, ang buhay po ay parang barko. No, ang buhay po ay parang barko. Bakit parang barko? Kasi ang barko, di ba, point A to point B yan. No? Maglalayag yan, papunta sa point A to point B. Pagsakay mo ng point A, hindi mo naman alam kung anong dadaanan ng barko. Hindi mo naman alam kung ano ang pwedeng mangyari in the middle of the ocean. Hindi naman natin alam kung anong lakas ng hangin,
ulan, bagyo ang maaring dumating. Although sabihin natin, technically may mga tools naman para malaman kung ano yung weather, but that is another story to tell. Ang gusto ko mong sabihin is yung lakbayin natin sa buhay. So, point A, okay naman. Tapos biglang nasa gitna ka na, parang biglang ang lakas ng alon na parang natutumba kami. Yung gano'n, parang gusto mong matulog pero naikot-ikot ka. Kumbaga, hindi, parang shake tayo in the middle. Hindi natin alam kung kailan paparating, hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero, ang maganda lang dito, though we anticipate, and yun nga, no, ang sinasabi ko ay anticipate, no, yung ship na yan, yung barko na yan, we anticipate challenges, circumstances, and also blessings. So, minsan point A, maulan, pero mali mo, in the middle, sumikat ang araw. Point B, dumating ka ng malumanay, or kumbaga, okay ang lahat. Pwede namang point A, talagang napaganda. Point B, okay pa rin naman. So, kanya-kanya po tayo ng nakbayan, kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan. So, laban lang tayo, no? And yun, sabi ko, no, the third thing na pwede ko pong i-share sa inyo ay maintain. Ano ba yung dapat kong i-maintain as I prepare for the next chapter? Maintain what? Marami pong bagay. Number 1, maintain good relationships. So, very important yan. Magkaroon ka ng magandang relasyon sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa katrabaho mo. Hindi man sila perpekto, may mga ayaw man tayo sa kanila. Kaibigan, wag ka mag-alala kasi may ayaw din sila sa'yo. So, parehas sa akin nag-a-adjust, nagko-compromise tayo. So, kung ayaw may ugali niya, ayaw din naman niya ugali mo. Pero why not mag-step out tayo at tayo na magpakita ng kabutihan sa kanila. So, we have to maintain good relationships, no? Dahil we are meant to thrive. Sabi nga, di ba, we were created to be good and we are meant to do good. Ulit natin, no? We were created to be good and we were meant to do good. Yon, maintain good relationship. Also, syempre, para maging maganda rin naman ang ating 2026, maintain good health. So, sabi nga ni Kuya Carlo kanina, no, puro kainan tayo kung saan-saan, daming party, daming mga food to share, madaming mga iba't ibang food trip, no? Pero maintain good health pa rin. Kasi sabi nga nila, di ba, ang kalusugan ay kayamanan natin. So, yun, hinahinay lang, no? I'm also referring sa mga tao may maintenance din, no? So, kalmahan lang natin ang pagkain ng lechon, kalmahan natin ang pagkain ng baboy, yung sugar, yung dessert natin, kalmahan lang natin. Enjoy the food, enjoy the company of the people, but also it's better for us to enjoy next year na maganda rin ang kalusugan natin. So, number 1, maintain good health. Number 1, maintain good relationship. Number 2, maintain good health. Number 3, maintain good disposition in life. Yon, importante yan. Na maganda pa rin ang perspective natin kahit na hindi maganda yung nangyayari sa atin. Alam kong mahirap gawin, pero madali na namang pumili. Pipili ka ba ng kalungkutan o pipiliin mong kagalakan? Pipiliin mong mag-dwell sa pain o pipiliin mong umangat sa pain at maging pleasure ito? It's up to you what to choose, no? So, yon, dapat magkaroon tayo ng good disposition in life. And of course, the last one na pwede kong sabihin na pwede nyo i-maintain aside from relationship, good health, and good disposition in life is maintain good resources. So, syempre, hindi tayo makapag-navigate for the next year kung ang resources natin ay medyo, sabihin natin, nagpa-fluctuate din. I'm talking about number 1, syempre, ating resources financially. So, ayusin din natin yung ating mga finances. Ayusin din natin yung resources natin saan? Sa ating mga connection sa mga tao sa paligid, sa mga pinagkatrabahuhan natin, sa ating mga negosyo. Ayusin natin yan. We have to maintain good resources para naman hindi maging mabigat para sa atin ang 2026. Alam ko, ulitin natin na Kuya Joash, mahirap ngayon magkaroon ng trabaho. Kuya, mahirap ang aming trabaho. Totoo naman yan, walang madaling trabaho, pero mas magaan ang buhay kung tayo po ay tulong-tulong para sa kaunlaran. So, 4 po yun, no? Maintain good relationship, maintain good health, maintain good disposition in life, and number 4, maintain
good resources. Ayan. So, meron tayong tatlong tip. So, bago tayo pumunta sa pinakahuli, Kuya Carlo, may nais ka bang i-share dyan? Well, ang akin lang, gusto ko lang makinig sa'yo and then mas maganda kung, ako lang yung mag-approve lang ako sa mga sinasabi mo. Pero for now, yun lang. I hope that our listeners, regardless of kung ano yung mga dinadaanan nyo, relevant talaga itong sinasabi ng aking partner. Kaya partner, ituloy mo lang. Ayan, sige Kuya Carlo, maraming salamat po. And for the last recommendation na maaari kong sabihin as we prepare for the next chapter of our life, lalo-lalo na itong paparating na 2026, ilang araw na lang, maganda na tapusin natin o harapin natin ang bagong taon ng may salitang elimination. Elimination? Ano yung elimination? So nagsimula tayo sa gratitude, nagkaroon ng anticipation, nagkaroon ng pag-maintain, at syempre, we have to eliminate what? Eliminate people who you think is not going to give you, kumbaga, good influences. So, I'm not saying na talikuran mo yung mga taong ito, pero kung hanggat kaya mong i-eliminate muna sila, kasi minsan, sila yung mga stressor mo eh. Kung pwedeng mag-pause ka muna, you stop for a while, give yourself some time to breathe without that person, alisin natin. Eliminate what? Yung mga addiction, tulad ng name it, kayo na pong bahala kung ano yung mga addiction na maaari nyong masabi. Kung kaya, eliminate natin para ang pagpasok ng bagong taon, hayahay lang. Kumbaga, we are inviting positivity, we are inviting good vibe kasi ini-eliminate natin yung mga bagay, mga taong humihinder para mag-grow tayo. 'Di ba? If God is with us, then He also eliminate people, materials, or situations na maghihinder para pagpalain ka niya, para mag-grow ka, para maging successful ka. So, hindi ko napapahabain pa yung word na elimination. Alam na natin lahat yan, what to eliminate. Pwedeng eliminate mo yung mga bagay na hindi maganda para sa'yo. Halimbawa, masyado ko nag-spend time sa iyong sa movie time mo. So, kung hindi siya nakakatulong para sa'yo, eliminate mo ng konti. Gradual change lang. Konti-konti lang until maging zero na. And malay mo, magulat ka, maging okay rin naman yung resulta. Kung sa tingin mo, itong too much sugar yung ini-intake mo, eliminate a little sugar, no? O kung sa tingin mo, puro baboy, puro karne kinakain mo, then eliminate some meat para maging healthy tayo. Or kung sa tingin mo, masyado ka ng workaholic, eliminate some time, no? Na nakababay ka sa pagtrabaho, why not spend time with your family, with your friends, and marami pa tayong pwedeng i-eliminate. Also, sa bahay natin, lagi ako napagsasabihan, no, kung may mga bagay na hindi na ginagamit, eliminate na rin. Kasi sabi nga nila, kapag hindi mo na kailangan, tanggalin mo na para may panibagong darating para sa'yo. Yun lang naman. So, either people, relationships, pwedeng mga bagay, mga sitwasyon, eliminate na natin. Kung natitempt tayo makipag-away, eliminate na natin yung pagbabad natin sa labas ng tahanan kung ikaw naman ay hindi productive sa ganung aspeto. Kung ikaw naman ay ang iyong patience talagang kumbaga natitrigger, eliminate mo na yung pakikipag-usap sa mga taong wala naman din kabuluhan. And so on and so forth. Marami tayong bagay, maraming experiences, sitwasyon na pwedeng eliminate, name it, kayo na pong bahala. So, Kuya Carlo, baka nagtataka kayo. Ano ba itong sinasabi ni Kuya na GAME? Ayan, ang salita po natin for this day as we end this 2025 ay ang salitang game. Ikaw ba'y napaglaruan ng buhay? Ikaw ba ay marunong maglaro ng buhay? O ikaw ba ay, winner or loser sa laro ng buhay? That's why, as we anticipate and embrace 2026, the game of life is now open. Makipaglaro ka sa hamon ng buhay ng nakangiti pa rin kahit mabigat. No, makipaglaro ka sa hamon ng buhay na kahit na pagod ka na ay laban na laban pa rin. Sabi nga nila, no? Susuka pero di susuko. Magpapahinga pero hindi hihinto. Lalaban para sa medalya, lalaban para sa pamilya, lalaban para
sa ating kinabukasan. But also mga kaibigan, alam naman natin ang nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa. Huwag din natin kalimutan na isama ito sa prayers natin na as we celebrate for next year, sana i-celebrate din natin ang mga tagumpay na ating kapwa. I-celebrate din natin yung mga small wins ng mga tao sa paligid natin. And of course, let's invite everybody to not just na maglaro, hindi para mag-compete, para maglaro sa hamon ng buhay, to connect with people, to build bridges and not walls. And hopefully, sa darating na 2026, ang hangad ko lang po para sa inyo, as you start the game of life 2026, sana naka-full gear ka na with gratitude, anticipation, maintain, and elimination so that God will move mightily in your life. Ayon, Kuya Carlo, ang nais mong ibahagi sa araw na ito. Well, on my end, kapatid, to wrap it up, as we go, part ways na tayo, gusto ko lang to let everyone know to keep the faith. Ito yun, ang pag-asa natin ay ang alam mo na may kasama ka, na hindi ka iiwanan ng iyong Panginoon sa darating na taon. He will always be on your side. He will always be a partner na kahit iwanan ka na namin, pero ang Diyos ay hindi mag-iwan sa iyo. Yan, maraming salamat Kuya Carlo. Siyempre Kuya Carlo, pasalamatan din natin lahat ang naging guest natin sa buong taon. Maraming salamat for spending time with us, for sharing your inspirational stories, and siyempre sa ating himpilan na 1116 DXAS, maraming salamat rin sa ating technical team. Thank you for always making our program smooth sailing. Alam namin na pagod din kayo kung minsan, marami kayong ginagawa, but still we are thankful for the time, for the dedication na ibinibigay niyo sa amin ni Kuya Carlo. At Kuya Carlo, syempre bago matapos ang taon, pasalamatan din natin lahat ng mga tumututok, nakikinig at patuloy na sumusuporta sa ating programa kahit na tuwing Sabado lang nila tayo napapakinggan. Sabi nila, sana everyday na lang, no? Hashtag everyday with Kuya Carlo and Kuya Joash. Gusto niyo ba yon? Ikaw, Kuya Carlo, gusto mo ba yon? Everyday with Kuya Joash and Kuya Carlo. Sana all. But anyway, Kuya Carlo, ang huli kong nais sabihin, maraming salamat po mga kaibigan, and cheers to 2026. Magkaroon kayo ng madigong bagong taon, and yon, may God bless you and may you journey 2026 with positivity and good vibe. Wishing you all the best. Yon, Kuya Carlo. Sama-sama tayo sa 2026 dahil hindi ka nag-isa, may kasama ka. Ako si Magandang umaga sa inyo. Yes, Kuya Carlo, maraming salamat. Ako si Joash, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, 2026 na, kaya mo pa rin yan, ikaw pa. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.